Sa gitna ng krisis na dinadaanan ng ating bansa, ay patuloy pa rin yung drama ng impeachment na muli dito sa House of Representatives. What is my take on this impeachment process? Well, just as in the first impeachment case, nung Mayo pa lang sinabi ko na noon pagkatapos ng senatorial elections, that impeachment is dead. At ito ring ikalawang impeachment na ito, I think, is heading the same way. Mas malala nga lang itong kapalpakan itong second impeachment complaint na ito laban sa ating pangalawang Pangulo. Yan, pag-uusapan natin ngayon. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Well, kahit na busy ang buong mundo sa problema ng oil crisis, digmaan sa Middle East, ang Pilipinas busy din. Hindi nga lang sa mga importanteng issue ng bansa, kundi sa mga walang kakwenta-kwentang bagay kagaya ng impeachment. Ano na nangyayari dito sa impeachment? At bakit parang tila ito ay pumupugak-pugak na sa kasalukuyan? Well, the truth of the matter is, talagang sa umpisa pa lang, alam na nilang pumupugak itong impeachment na ito. Because if they really have the numbers, kung talagang may bilang ang House of Representatives, what they could have done ay yung kagaya ng ginawa do sa unang impeachment. They could have just endorsed it to the Senate, by getting the 1/3 na vote. But they're also not confident na pagdating sa Senado ay may mangyayari agad dito sa impeachment process na ito. I don't think that the administration is confident that they will get the required number of votes to impeach Sara Duterte. So ang tanong ng marami, bakit nagkakaroon pa ng proseso? Well, ginagatasan itong impeachment process na ito para makuha nila yung mga gusto nilang makuhang ebidensya di umano laban kay Sara Duterte, and kaya nagpa-fabricate sila or gumagawa sila ng paraan para makahalukay ng mga ebidensya na hindi naman nila hawak sa kasalukuyan. So they're trying to convert this impeachment process, itong investigasyon sa Committee on Justice, as a fishing expedition. Kahit na nga yung kanilang mga kaalyado ng mga congressman kagaya ni Rufus Rodriguez ay sinasabi, this is the biggest fishing fleet expedition. Hindi lang basta fishing expedition. It is a fleet. Ano ibig sabihin? Maraming barko na palalabasin para lang makakuha ng mga ebidensya laban kay Sara Duterte. You see, doon pa lamang sa pagdinig sa Committee on Justice, malinaw na una, wala silang hawak ng mga ebidensya. Yun na nga lang sa SALN ni Vice President Sara Duterte na di umano ay meron daw discrepancy sa kanyang income, na mayroong biglaang pagtaas ng income ng 50 million for 16 years. Just imagine, 16 years siyang nanunungkulan and then tumaas daw ng 50 million yung kanyang assets doon sa kanyang SALN. But when asked if they have a copy of the SALN already, wala daw naman pala silang hawak at aling items doon ang mayroong madidescribe nila na may unjustified na pagtaas ng yaman ng ikalawang Pangulo ni Sara Duterte. Wala rin po silang mabanggit itong si Ridon. And nang tinanong itong si Luis Ro sa isang ni Karen Davila sa isang interview, tinatanong siya kung ano ang mga ebidensya na meron sila ukol doon sa sinasabi na unexplained wealth ni Sara Duterte. Ang sinabi niya is because of the manifestation of Ridon. Manifestation is not evidence. At ngayon, malinaw na kahit yung annexes, wala doon sa complaint. At ngayon, naghahanap sila ng mga annexes. At ang kagandahan lang nito sa kampo ni Sara Duterte, itong pagmamalabis na ito at abuso sa kapangyarihan ng House Committee on Justice really gave rise an opportunity sa kampo ni Sara Duterte upang pumunta sa Korte Suprema upang ilatag doon ang mga pang-aabusong ginagawa ng House of Representatives. At malinaw naman talaga na labas na sa jurisdiction o sa clown ng jurisdiction ng House Committee on Justice yung ginagawa nilang investigasyon. The complaint must be evaluated. Dapat yung titignan lamang as to the
substance nito based on the bare allegations and the complaint. At hindi kailangan ng House of Representatives ang humanap nito ng mga ebidensya. As a matter of fact, the House of Representatives need not have any evidence attached to it. Kung gusto talaga nila, kung may bilang sila, matagal na nilang ginawa yan. Kagaya ng ginawa nila dun sa first impeachment, di ba? Ang balita nga kasi noon, mayroong 150 million na kapalit para sa kanilang pagpirma. Kaya, ang bilis-bilis. Nadala agad yun sa Senado yung reklamo na ito ni laban kay Sara Duterte. Pero sa kasalukuyan, bakit hindi nila ma-endorso agad sa Senado? May hinihintay ba sila na offer? Mayroon bang inaabangan yung mga congressman? O baka iilan lang ang nakakatanggap niyan kaya hindi pa nila maiangat papunta sa Senado? At kailangan pa nilang ayusin din itong sinasabi ng ibang hanay ng mga kongresista na hindi sila sang-ayon dito sa impeachment. So as of now, it would appear as if they don't have the numbers in so far as the House is concerned. Pero itutuloy pa rin nila ito, pagpapasikat sila, siguro dahil mayroong mga inaabangan na mga ayuda, kagaya ng pagkaka-incentivize noon ng impeachment, kagaya ng dinidescribe nila Congressman Irice at saka ni Congressman Toby Chanco na yung first impeachment na incentivize. Maybe that's what they are waiting for. But definitely, they were hoping na magkakaroon ng epekto ito, yung paghahalungkat nila ng mga ebidensya. Pati nga AMLAC ngayon, tinatakot na ng ombudsman na dapat ay makipagtulungan sa kanila. But AMLAC, I think, is hellbent on enforcing the law and protecting the Bank Secrecy Act. And as of the moment, it would appear as if itong pagiging arrogante ng mga congressman at ang kanilang kawalan ng kaalaman ay naging napaka masamang kombinasyon para sa kanilang interes. Really, arrogance and ignorance is a terrible combination. Masamang kombinasyon po ito. Ang resulta po niyan ng inyong kayabangan at ng inyong kamangmangan ay ang pagpapahayag sa mga mamamayan ng malinaw ng katiwalian sa ating pamahalaan. Hindi naman po bobo at tanga lahat ng Pilipino at marami na pong nakakaalam na rin ng katotohanan. Kitang-kita naman ng lahat kung paano gumugulong itong impeachment. And they think, hanggang ngayon naniniwala sila na yung lahat ng mga paninira na ito, yung mga drama ng Pig ng Dilaw, may mga piatos-piatos pa, tsaka Myra Grace, parang mga bulok ng mga style yan eh. Parang hindi na yan appropriate, na parang mga pang showbiz na pang-asar. There's no place in the proceedings, official proceedings before the House of Representatives. And it is not doing you any good. It is not doing you any justice. Hindi pa ba kayo natututo? Lahat na lang ginawa nyo para siraan si VP Sara. But none of it has been working so far. So in my mind, I think this impeachment process is going nowhere. Yung purpose lang nila dito na masiraan si Sara Duterte, it's not even gonna work. It's gonna make matters worse for all of you. So tayong lahat, although nagmamasid lang tayo, ang mahalaga nito, alam ninyo ang katotohanan at kung ano ang nagaganap ngayon sa ating pamahalaan. Sa ating pagmamasid at sa ating papatuloy na pag-engage dito sa proseso na ito. Patuloy po tayong magsisipag-aral. Sapagkat alam nating lahat ngayon, mahirap makialam ang taong walang alam. So God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.